Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Kiano. At nais ko lang na ibahagi sa inyo itong kwento sa akin ng aking lolo Ricardo. Nangyari po ito noong mga panahong binatilyo pa lamang yung aking lolo na nakatira sa Mindanao. Sa tanda ni Lolo Ricardo, nasa edad na mga 19 anyos siya nang mangyari ito. Kasama raw niya noon ang kanyang kabarkada na tawagin po nating Javier at Bartolome. Matalik na kaibigan ni Lolo itong dalawang to. Katunayan nga raw, tila magkapatid na rin yung kanilang turingan ng mga panahong yon. Dagdag pa nga ni Lolo Ricardo, mas malimit pa nga raw niyang kasama yung kanyang mga kaibigan kaysa sa kanyang mga magulang, na noon ay wala ring halos pakialam kung makauwi man siya o hindi. Kumbaga, sa lahat ng problemang kinakaharap ni Lolo, itong dalawang to ang kanyang mapagkakatiwalaan at masasandigan. Isang pagkakataon nga po noon, napag-usapan ng tatlo na gagala sila kinabukasan. Dahil nga mas gusto nilang magliwaliw kaysa manatili sa kani-kanilang mga bahay. Napagpasyahan nga nilang tatlo na tumungo sa kagubatan sa kabilang baryo. Naisip nilang hindi pa nga sila nakakapunta roon. Kaya't magandang pagkakataon doon upang magliwaliw doon. Nagdalawang isip naman noon si Lolo Ricardo, gayong hindi nga nila gamay yung gubat na yon. Ang sabi pa nga nito sa kanyang kaibigan ay baka kung maligaw sila roon at mahirapan ang makalabas kung sakaling may masasamang elemento ang paglalaroan sila habang nasa loob sila noon. Napatawa pa raw noon yung dalawa niyang kaibigan dahil sa kanyang sinabi. Tinukso pa nga raw nila ito na baka natatakot lamang na magtungo roon. Kaya't kung ano-ano nga yung sinasabi para hindi makasama. Dahil ayaw naman ni Lolo Ricardo na tinutukso siya na duwag ng kanyang mga kaibigan. Kaya't wala na rin siyang nagawa kung hindi yung sumang-ayon sa kanilang gusto. Ang sabi pa nga raw ni Javier sa kanila ay maliligo daw sila kung sakaling merong talon yung gubat na yon. Dagdag naman ni Bartolome ay mas maganda kapag kuweba dahil susubukan daw nilang pasukin yon. Hindi naman nakaimik si Lolo Ricardo noon dahil nga may mga pag-agam-agam pa siyang tumungo roon. Pero kalaunan, napawika na lang din siyang wag na lamang silang magsisihan kung sakaling may mangyari sa kanilang hindi maganda sa kagubatang yon. Tanging pagtango lamang at pagtawa yung netugon sa kanya ng kanyang dalawang kaibigan, kaya't natahimik na lamang ito. Nung magkahiwalay silang tatlo dahil umuwi na nga sila sa kani-kanilang mga bahay, hindi pa rin nawawala yung pagdadalawang isip ni Lolo Ricardo kung tutuloy ba siya na sumama sa kanyang mga kaibigan o mananatili na lang sa kanilang bahay. Pero may naisip siyang baka tuksuhin nga lang siya ng mga ito. Kaya't nabuo na rin yung kanyang pasyang sumama na lamang sa dalawa niyang kaibigan patungo doon sa gubat na yon. Naisip na lang niyang magdadala na lang siya ng maliit na patalim at di bateryang flashlight at nang meron silang magamit kung sakali mang may hindi inaasahang pangyayari na magaganap habang naroroon sila sa loob ng naturang gubat. Kinaumagahan nga noon, inihanda ni Lolo Ricardo ang kanyang dadalhin. Hinintay lang niyang sunduin siya ng kanyang mga kaibigan. At mga bandang 2:00 ng hapon, dumating na rin sina Javier at Bartolome sa kanilang bahay. Dahil wala ng mga oras na yon yung mga magulang ni Lolo, hindi na nga niya nagawang magpaalam sa mga ito at nilisan na lamang ang kanilang bahay. Nagsimula na rin silang maglakad noon patungo sa kagubatang pupuntahan nilang tatlo. Habang naglalakad sila, napapatanong pa si Lolo Ricardo sa kanyang dalawang kaibigan kung sigurado na nga ba yung mga ito na itutuloy yung kanilang pagpunta roon. Walang pagdadalawang isip naman siyang tinugunan ng dalawa na tuloy nga sila sa pagpunta roon. Ang tanging nasabi na lamang ni Lolo sa dalawa niyang kaibigan ay huwag silang magpaabot ng dilim, lalo na't mas delikado yung gubat tuwing gabi. Dagdag pa ni Lolo,
Hindi nila lubusang alam yung pasikot-sikot sa kagubatang yon. Kaya't baka maligaw sila kapag ginabi nga sila roon. Tango lamang yung naitugon ng mga kaibigan nito. Kaya't wala nang nagawa si Lolo Ricardo kung hindi yung tahimik na sumunod kina Javier at Bartolome. Makalipas nga yung halos sumigit kumulang kalahating oras na paglalakad nila, narating na rin nila yung naturang gubat. Namangha pa nga silang tatlo dahil kakaiba yung gubat sa baryong yon kaysa sa kagubatan sa kanilang baryo. Napalunok na lamang si Lolo Ricardo noong magsimula na nga silang maglakad papasok sa gubat na yon. Sa hindi inaasahan ni Lolo, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Hindi nga lang maintindihan kung ano nga ba yung nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Ngunit batid niyang hindi yun normal sa kanya. Kahit na ganon, wala pa rin siyang nagawa kung hindi yung patuloy na sumunod sa kanyang dalawang kaibigan. Napapailing na lamang siya at naisipang makiramdam na lang sa kanilang paligid. Kung gaano katahimik si Lolo Ricardo noon, kabaliktaran naman yung dalawa niyang kaibigan. Malakas kasing nagkukwentuhan at nagtatawanan yung mga ito na animoy walang pakialam sa kanilang kapaligiran. Dahil nga doon, nangamba si Lolo Ricardo, kaya't sinubukan niyang pakiusapan yung dalawa na huwag masyadong maingay. Hindi naman nakinig yung mga ito at nagpatuloy lamang sa kanilang pagtatawanan at pagkukwentuhan. Nainis si Lolo noon, ngunit hinayaan na lamang niya ang mga ito. Ipinagpatuloy na lang din niya yung pakikiramdam sa kanilang paligid at nagpapalingalinga siya sa bawat bahaging kanilang nadadaanan. Ganon nga yung nangyayari nang may kung anong ingay silang naulinigan. Natigil sila sa kanilang paglalakad. At nanahimik naman sina Bartolome at Javier. Pinakinggan nila kung saan nga ba nagmumula yung ingay na parang igik ng baboy na kanilang naririnig. Nang mapagtanto nila kung saan nga bang bahagi ito nagmumula, nagpasya nga silang puntahan yon. Nang makarating sila roon, nakita nga nila yung isang baboy ramo na duguan sa isang patibong. Naisip nilang baka may nangangaso roon, kaya't minabuti nilang umalis na roon. At nang makalayo na nga sila, hindi na nila gaanong naririnig yung huni ng baboy. Nagpatuloy sila sa paglalakad. At nagpasyang maghanap nga ng talon na pwedeng paliguan doon sa gubat. Noong nakarating na nga sila sa gitna na ng gubat, ganoon na lang yung pagkalito nila, gayong may dalawang bahagi silang madadaanan. Nagpasya nga silang tatlo kung saan nga ba sila dadaan. Ang naisa na ni Lolo ay sa kanan sila dumaan, ngunit kaliwa naman yung pinili ng dalawa. At dahil doon, nagpatianod na lamang si Lolo sa daang napili ng kanyang mga kaibigan. Sa tansya ni Lolo, umabot pa ng halos mga 15 minuto yung kanilang paglalakad hanggang sa nakarinig na nga sila ng lagaslas ng tubig. Naisip nilang meron ngang talon doon, kaya't dali-dali nilang sinundan yung ingay ng pagbagsak ng tubig. Hindi naman sila nabigong matunton yon, kaya't ganoon na lamang yung kanilang tuwa. Noong tumambad sa kanila yung isang talon, hindi na nga nila inaksaya pa yung kanilang oras noon at kaagad na tumakbo upang maligo doon sa talon na yon. Habang abala sa pagtatampisaw sa tubig ng talon, sina Javier at Bartolome, naisipan naman ni Lolo Ricardo na igala yung kanyang tingin sa paligid. Ganoon na lang yung gulat ni Lolo nang sa hindi kalayuan, tila may kuweba siyang natatanaw. Sinabi kaagad niya yon sa kanyang mga kaibigan, kaya't mabilis siyang nilapitan ng mga ito. Nang makita nga nila yung naturang kuweba, nagwika pa raw si Bartolome na bago sila umuwi ay puntahan nila yon. Gusto daw kasi nitong alamin kung ano nga ba yung naroroon sa kuwebang yon. Sumang-ayon naman yung dalawa, kaya't wala nang nagawa si Lolo Ricardo. Ipinagpatuloy nila yung kanilang paliligo at hindi na muna pinagtuunan ng pansin yung kuwebang nakita nila.
Makalipas nga yung halos mga 1.5 oras nilang nasa talon, napagpasya na rin nilang tatlo na umahon at nang makauwi na rin sila. Medyo madilim na rin kasi yung bahagi ng gubat kung nasaan nga sila ng mga sandaling yon. At bago nga sila umalis doon at umuwi, pinuntahan nga nila yung naturang kuweba. Naunang maglakad patungo doon si Bartolome at nakasunod naman si Javier at Lolo Ricardo. Nung nasa tapat na nga sila ng kuweba, tumayo muna sila ng ilang sandali roon bago nga nila napagpasyang pumasok. Pinigilan pa ni Lolo Ricardo yung kanyang dalawang kaibigan. Gayong malakas yung kanyang kutob na may hindi maganda sa loob ng naturang kuweba. Pero hindi naman nagpapigil yung dalawa. Kaya't minabuti ni Lolo Ricardo na sumunod na lamang sa dalawa niyang kaibigan. Naisip niya rin kasing huwag pabayaan yung mga ito at konsensya pa niya kapag may nangyari sa dalawa. Pumasok na nga sila roon hanggang sa tumambad nga sa kanila ang madilim na paligid. Sumigaw naman noon si Bartolome, dahilan upang umalingaw-ngaw sa loob nun ang kanyang boses. Sinita ni Lolo Ricardo yung kanyang mga kaibigan, ngunit hindi nga ito nakinig sa kanya. Ipinagpatuloy pa rin ng dalawa ang kanilang pag-iingay, habang si Lolo ay tahimik lang, ngunit naiinis na rin sa mga ito. Babalik na sana si Lolo Ricardo sa may labas ng kuweba upang doon na nga hintayin yung kanyang mga kaibigan. Pero hindi nga niya nagawa nang marinig niyang sumigaw yung mga ito. Dahil may dala naman siyang debateryang flashlight noon, inilabas nga niya iyon at ginamit. Agad niyang pinuntahan sina Bartolome at Javier. At sa hindi malamang dahilan ni Lolo Ricardo, nakaramdam siya ng kakaibang kaba nang maabutan yung dalawang kaibigan na tila grabe yung takot. Hindi naman niya alam kung ano nga bang nangyari sa mga ito. Gayong nahuli nga siya sa paglalakad kaysa sa mga ito. At hindi niya agad nakita yung mga ito dahil nung una nga'y wala naman silang ilaw noong bago niya ilabas yung kanyang dalang ilaw. Tinanong nga niya yung dalawa niyang kaibigan at may tinuro naman yung mga ito sa kanilang unahan. Nung sundan ni Lolo yung tinuturo ni na Bartolome at Javier, may nakita siyang dalawang mapupulang bagay. Mabilis niyang inilawan yung bahaging yon at gano'n na lang yung gulat ng may mabilis na bagay na gumalaw roon. Dahil mabilis yon, hindi na sundan ni Lolo Ricardo kung saan nga ba yun nagpunta. Inilawan na lamang niya yung buong paligid, ngunit wala rin silang nakita. Nung saktong mailawan ni Lolo yung kanilang natatapakan, napag-alaman nilang maraming buto yung nasa bahaging yon. Kakaibang takot kaagad yung naramdaman nilang tatlo dahil sa kanilang nakita. Hindi nila alam kung buto ba yun ng hayop o ng tao, kaya't mabilis silang napatakbo habang sumisigaw. Ganon nga yung nangyayari sa kanila nang makarinig sila ng malakas na pag-angil na umalingaw-ngaw pa sa loob ng kuweba. Pinanindigan si Lolo ng kanyang balahibo dahil doon, kaya't binilisan na lamang nila yung kanilang pagtakbo, lalo na at may naririnig din silang mga pagyabag na tila humahabol sa kanilang tatlo. Hindi na nga nila nagawa pang lumingon, lalo nang muli nilang marinig yung malakas na pag-angil. Ilang sandali pa, nakalabas na nga sila sa kuwebang yon at napagtanto nilang madilim na nga yung paligid. Sa takot na abutan ng kung anumang nilalang na humahabol sa kanila, mabilis silang tumakbo papalayo sa kuwebang yon. At nang medyo makalayo na nga sila, tila ramdam nilang nakasunod pa rin sa kanila yung nilalang na humahabol sa kanilang tatlo. Naghanap na lamang sila ng mapagtataguan. Kahit papano ay kita pa naman nilang tatlo mula sa kanilang pwesto. Kung meron bang paparating na humahabol sa kanila, gayong maliwanag din naman yung buwan. Walang ano-ano nga noon. Nakarinig sila ng mga papalapit na pagyabag, kaya't bahagya silang napasilip. Nakatakip na lamang sila ng kanilang bibig
nang makita yung isang mabalahibong nilalang na yun nga yung humahabol sa kanila. Mahaba yung mga kuko nito sa kanyang kamay at may mapupulang mga mata. Kapansin-pansin din yung buhagag nitong buhok at maging yung mahahaba nitong binte. Napapasinghot pa yon na parang may inaamoy-amoy. Kaya't batid ni Lolo Ricardo na sila nga yung hinahanap ng nilalang na ito. Hindi sila gumawa ng ingay habang nagtatago noon sa kanilang kinaroroonan. Hanggang sa marinig na nga nilang tila galit na napapaangil yung nilalang. Marahil ay naisip nitong wala na nga sina Lolo, kaya't galit na galit po ito noon. Nasa ganoong sitwasyon naman sila nung sa hindi inaasahan ay may naulinigan silang mga ingay na tila may mga taong nag-uusap. Nagmatsyag sila sa kanilang paligid hanggang mapansin nga nilang tumakbo pabalik sa kuweba yung naturang nilalang. Dahil pagkakataon na nga nila yun para tumakas at umalis doon sa kuweba. Dahil pagkakataon na nga nilang umalis doon, hindi nga sila nag-aksaya pa ng oras noon. Mabilis silang tumakbo. At wala na silang naging pakialam. Kung madapa sila gayong mas nais nga nilang mabilis na makaalis sa kagubatan. Sa kabutihang palad naman noon, nakalabas sila ng gubat na hindi sinusundan pa ng nilalang na mula sa kuweba. Hindi naman nila nakita yung mga taong narinig nilang nag-uusap doon. Pero laking pasalamat nila dahil nagkaroon nga sila ng pagkakataong makaalis. Lalo na at kung hindi nila nagawa yon ay baka napunta sila sa kapahamakan. Napagpasahan na nga nilang umuwi noon at hindi na rin nilingon pa yung gubat. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita sa kuweba. Kaya't natahimik sila habang naglalakad hanggang sa nakauwi na nga rin sila sa kanilang mga bahay. Pagka-uwi naman ni Lolo, ikwinento niya sa kanyang mga magulang kung ano nga bang nangyari. Base nga raw sa kwento nito, nasabi ng ama ni Lolo, naswang talaga yung kanilang nakita. May narinig din daw itong kwento na may aswang nga sa kabilang baryo. Kaya't may mga kalalakihang rumoronda doon tuwing gabi. Marami na raw kasing nawawalang mga hayop doon at may isang batang pinaniniwalaang na biktima ng aswang doon. Sa aming hinala, wala ring naglalakas loob na pumasok sa kuweba doon sa baryong yon. Lalo at alam nila na baka doon nga kumukuta yung aswang na yon. Pagkatapos po nun ay wala na rin kaming balita. Hindi na nga rin po kami pumupunta sa gubat sa kabilang baryo. Sino ba namang pupunta doon pagkatapos ng mga nangyari sa amin? Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. At maraming salamat.